Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong, tawag diyan, pinagngangaw-ngaw kahapon sa Liwasang Bonifacio. At saka actually hindi lang po ito kahapon, Mayo pa lamang this year, sina Maharlika sinasabi na po na si Bong Dasa daw yoong, confidential informant ni Tony Morales. Do'n po sa 2012 na casing nila, okey? So kahapon yung, 'di ba pinuntahan natin do'n. Ang sinasabi ni Tony Morales ay ano raw na nga nahuli ng NBI etong sina Bong Dasa, yung grupo niya. So nangyari ngayon, eh, kumanta. So parang, palit ulo, okey, palit ulo raw. So ang itinutsu raw ho nito ni Bong Dasa ay si PBBM. So sabi ko nga, kung 'di ka pala tanga talaga. So, ibig sabihin, napilitan eto ano lang ito, this is just for the sake of the argument, okey? Na, ah, sabihin natin, itinuro, okey, bakit? Kasi may kinatatakutan, gano'n, eh, 'di ba? Pero kung titignan niyo, hindi dapat ito maging ano, hindi dapat ito maging, masabing, credible to pin down PBBM. Bakit? Eh, unang-una, sabi na nga niya, eh, nahuli, tapos, eh, nagturo, inilaglag si PBBM. Isa pa, gusto ko lang din pong i-pinpoint sa inyo, alam niyo po ba na eto pong si Bong Dasa ay hindi po lamang kaibigan ni PBBM, 'di ba? Nakikita niyo rin sa taas, 'yan, tama ho. 'Yan ho ay pinsan pa ni PBBM at napakamalapit sa kanya. Yung picture na nakikita ninyo sa aking tabi, may number 17. Noon pong, inauguration ni PBBM, reserved seat po 'yan para sa kaibigang namatay. Kaibigan niya, pinsan pa niya na namatay. Oh, 2016 ito namatay, si Bong Dasa. At saka walang nabalita noon na si Bong Dasa ay nasangkot sa illegal drugs. Maging si Maricel Soriano, 'di ba? Yung address na sinasabi ni Morales at nitong gaya nila Tiglaw, kung sino-sino pang iba, Roque, yung ibang mga Fulmoronic, sinasabi nila na ano, na kaya po nasabing accurate ang sinasabi ni Morales ay dahil nga po sa etong, address daw ni Maricel Soriano, yung condo, ay nasabi niya, alam niya kung ano yung address. To debunk that, mga kababayan, puwede niyo pong i-Google yoong condominium address nito ni Maricel Soriano noon. Ang keywords na ginamit ko po diyan dati sa Google ay yung tungkol dun sa binugbog niya na inireklamo siya ng kanyang mga, kasambahay. Oh, tapos doon kasi nangyari sa balita na nagpunta sila sa barangay, nagharap sila sa lupon tagapamayapi, and then nai-publish po sa dyaryo ang address ni Maricel Soriano. Kaya marami hong nakakaalam nung address na yon ng kanyang condominium. Okay, so ngayon pakita ko sa inyo papaano naging magkamag-anak etong dalawa. Eto ho, 41 years ago na po yung picture na 'to. Yan, eto si PBBM, yung, nakanganga, and then this is Bong Dasa. 1970 ano yata 'to? 78 ba, 79 gano'n, picture na 'to. Okey, so eto yung kasal nung anak ni Bong Dasa. Ngayon eto yung kanilang, genealogy, yun, the Filipino Genealogy Project. So si PBBM po at saka si Bong Dasa, silang dalawa po ay magkamag-anak, malayong magpinsan sa mother side, sa side po ng Romualdez. Okey, ang kalololohan nila ito pong Luis Romualdez at Justa de los Angeles. So sa side po ni PBBM, pero magkaka-same level sila ng dugo, ayan, oh. Hmm. Okey, so pang-ilang saling lahi ito, 'di ba? Pang-4, tama? Hmm. O pang-5, hmm. Kaya gano'n ho sila ka-close, etong si Bong Dasa at saka si PBBM, magkamag-anak sila. So papaanong mangyayari na, yung sinasabi ni Morales na
Ichu-chu-chu niya si PBBM, ilaglag niya, 'di ba? Ay naku, wala sablay na naman lagi sila rito. At eto pang nakakatawa rito sa sinasabi ni Morales, nung panahon po na nasa Senado siya, iniimbestigahan, pilit siyang tinatanong, "Sabihin mo nga kung sino yung confidential informant, yung CI mo?" Ayaw niyang sabihin, yung gender hindi rin niya masabi. Kasi daw, pagka sinabi niya yung gender malalaman na kung sino. Eh, di lumilitaw po pala dalawa lang yung posibleng dalawa lang yung confidential informant niya or maaaring maaaring yung iba ay babae lahat and then isang lalaki or mga lalaki tapos may isang babae. 'Di ba pupuwedeng gano'n? Pero doon nga again, hindi niya masabi, kung sino yung tao, ayaw niyang sabihin tapos kakalimutan. Tapos dun sa EDSA dahil nga siyempre nagba-vlog na siya for the views, 'di ba? O nginangaw-ngaw niya na si Bong Dasa. Eh, kaso walang pumapansin ng mga tao. Even nung Mayo pa nangingangalngal ni Maharlika yan. Oh. Ngayon binuhay-buhay naman ito ni Morales kahapon. Ang problema, maski kanina wala na naman sila, 'di ba? Okey? Hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Morales, not because na wala siya talagang credibility. Kasi 'di ba, kaka-guilty lang na naman niya sa korte. Oh, alam ko inapilan niya 'yon. Dahil po sa perjury na ginagawa niya noon na mga aresto sila tapos, ire-report nila na legitimate yung operation na ginawa nila sa mga in-check. Tapos, parang sa San Fernando, Pampanga yata 'yon. And then, pagdating ng nasa korte na, ayan na, pahihinain niya ang kaso. Sinabi niya sa hukuman na yung, operation na yun, ito ay planted lang yung ebidensya, inutusan lang siya. Ang tanong, magkano kinita niya dun? 'Di ba kasi bakit ka magre-report ng, genuine yung operation ninyo tapos planted lang pala, 'di ba? Oh, so dun po siya naman binawian ng, PIDEA. Wala, eh. Parang si Kati Binag lang ito, eh. Yun namang isa, yung lukaret na yun naman, kapos na sa pera pala noong July pa lang this year. Kaya kumagat kay Maharlika tapos ayun vlogger na ngayon, 'di ba? Pareho lang din ito, sabi ni Maureen, walang pinagkaiba sa mga dilawan ng mga DD sheets. Parehas gumagamit ng mga patay na. Correct. Isa pa, tignan mo yung patay, hindi naman ididepensa nito yung kanyang sarili, 'di ba? Bakit hindi gumamit 'no, sabi nila may iba pang confidential informant. Bakit hindi niya gamitin yung mga yun? Bakit hindi niya pangalanan, 'di ba? Pupuwede naman ngang maipatawag ng Senado yon tapos executive session. So, bakit hindi niya hindi niya ginawa yun, 'di ba? Siguro nakita ko lang kasi rito iniisip nila noon yung paglabas niya, yung pagngawngaw niya, akala niya mauuto na yung taong bayan katulad nung panahon ni ERAP, 'di ba, na naging banal-banalan na naman ng mga Pilipino, na mag-people power na naman tayo. Paniniwala nila may Duterte magic pa, may Digong magic pa, na kung anong sabihin ni Digong, susundin pa ng taong bayan. Eh, putek, sana natuto na sila ng leksyon na wala na ngang naipanalo si Duterte na kandidato, 'di ba? Sabi ni Ron, "Paano mabubuksan USB, eh, bobo nga." Ah, sabi, "Sir, nag-post si Attorney Nicodamus ba 'yun? Nick Nangit 'yun, nakausap ni attorney si Gloria Diaz pero wala nga lang pinost na nag-usap, sila." Okey, so nonsense. Wala naman palang pinag-usapan. Wala naman palang pinost, 'di ba, na kung ano yung pinag-usapan nila. May nabasa rin kasi akong ganyan, ang sabi dun, mabuti pa and then nga pala narinig ko yung kay Morales kahapon, mabuti pa ay, kausapin daw si Gloria Diaz. Sa tingin niyo naman kaya sasabihin ni Gloria Diaz na, oo, nagda-drugs yun si Bong Dasa. Ang ginagawa po nila ngayon haharasin nila yung tao, katulad ng ginawa nila dito kay
pangalan nito, ah, Maricel Soriano, na hinaras nila, isinangkot nila, nang sa gano'n matakot yung tao, sumunod sa kanila, sumang-ayon. Eh, ang problema hindi naging gano'n yung sitwasyon, 'di ba? Hmm, ay naku. Kaya ito lang ma-suggest ko lang kay Morales, galingan mo pa. Nagmumukha ka na lalong tanga. Mismo yung kahapong rally nila, sinisigaw na nung mga tao ro'n, oh, Marites na 'yan, Marites na 'yan. Eh, kasi nung una ayaw, gusto niya tawagin daw nating iko-code niya na, Bravo Delta. Nung sinabihan na ano na, Marites na 'yan, ginanahan naman, Bongdasa daw. Ay naku, wala talaga si Morales, may amats lang talaga ito. Okey, so iwan na natin ito si Morales.